Magandang araw po. Ngayon naman nandito tayo sa likod ng bahay. Ito pong likod ng bahay natin. Nagtanim tayo ng iba't ibang klase ng mga tanim. Meron tayong gabing Tagalog at nagtanim din tayo ng malunggay dahil nga po binawasan natin yung malunggay doon. So pinadami natin ang puno ng malunggay. Ito naman po yung gabing Tagalog natin kung natatandaan nyo. Pero hindi lang po ito yung tanim nating gabing Tagalog. Meron pa tayong part doon. Hindi ko na lang isasama sa video na to. At ito po yung ating dating luyahan. Ngayon iniba na namin ang tanim. Nagtanim tayo ng mais. Yan, ito po yung hindi natin na-share sa inyo ang pagtatanim ng mais na to dahil nga po nagmamadali kami magtanim. Importante makatanim dahil nag-uulan na nga po, ay sa dami pong itanim ay hindi na namin na-share ang pagtatanim. Ngayon po ay nag-aabono si Caviteño Farmer. Ayun po siya, inaabonohan po. Kung nakikita nyo, ayan po, nag-aabono tayo ng maisan. At ito po ay may tanim din tayong luya na magagamit natin. Ayan nga po, may mga sibol na, yung iba po ay wala pang sibol. Yan po. Pagkatapos po niyang maglagay ng abono, ginagahaw naman po. O yan po. Ayan. Kanya po ginagahukan para po hindi magtaob yung mga tanim at maganda rin po yung nagagahukan. Hindi ko lang po alam ang tawag sa ibang probinsya kung ano yung gahok. Dito po sa amin sa Tagalog, gahok po yan yung yan, yung ginaganon, dinadagdagan ng lupa yung puno para maganda po yung mga gulay at mga ibang tanim, ginaganyanan po ang puno. Yan po. Yan. Naggagahok po. Sinare po namin tong paggagahok ng maisan at para update na rin kay YT. Dahil nga sa sobrang busy natin, hindi na tayo nakapag-update. Dahil nga po tayo nagtatanim din ng mga grafting. Nagdagdag po tayo mga viewer subscriber ng grafting na lansones. Hindi na nga lang po namin na-share sa inyo, pero hindi naman po kami tapos pa magtanim, kaya i-share namin sa susunod. Dahil nga po tayo may estudyante, may college tayo, may hinahatid pa pong estudyante, ito pa yung sabay na pagtatanim. Yan. Hindi lang po yung pagtatanim ang ginagawa natin as usual, dahil nga po season ng tagulan, mabilis tumubo ang damo. Yan. Sabi ko nga sa inyo, ito yung part ng ating luyahan. Ngayon po iba-ibang klase na ang ating tananim. Ito naman po, maliliit pa. Yan po ay tinanim ko. Pinunla ko muna nung tumubo sa tray. Kita ho ba? Ayan. Yan naman po ay cauliflower. Yan. Ito po ay cauliflower. Yan. Baka sakali po tayo ay makabuhay ng cauliflower. Wala naman pong masama kung magta-try tayo. Baka sakali dito sa atin sa Cavite ay makakabuhay tayo
ng cauliflower, medyo mahal din po ang cauliflower, maganda rin pong may tanim para hindi na tayo bibili. Ito naman po ay pechay bagyo. Yung mga sinasarog sa sinigang, hindi po yan siya pechay, kundi pechay bagyo. Yan. Medyo marami-rami yung ating pechay bagyo. Tayo po ay nagtatry na magtanim. Baka po pwede dito sa Cavite. Ako po ay bumili ng punla sa Tagaytay. Ito po yan, yung buto. Nagtatry po tayo magtanim. Yan. Hindi po yan natatapos dyan dahil naglilinis pa po ako, dahil may plano pa po ako magtanim ng, hinuli ko po yung pechay Tagalog, at meron pa po akong mustasa, at meron pa po akong mga buto doon na binigay sa akin ng kapatid ko from Quezon City, hindi ko pa po natatanim. Meron din po tayo mga kalabasa na tanim. Ayan po, oh. Etong lugar na to po, yan po ay pechay, hindi pa po natin natatapos. At yung pong natiran na punla natin, yung luya na dapat panggamit, pero minarapat ko pong itanim na dito. Ako po ang nagtanim niyan dahil si Caviteño farmer po, busy po sa pagtatabas sa tagilid. Sumasama po ako doon, pero ako po medyo, pag naka isang oras kalahati, ako po umuwi na, at ito naman ang pinagkakabisihan ko, itong garden ko sa likod. Ayan po. Itong simpleng garden na yan, at saka yung mais na yan, tayo na po ang nagtanim. Hindi na natin inaasa sa kanya dahil nga po siya busy. Yan. Ito yung kung natatandaan nyo, nandito yung aking mga lemongrass. Hindi pa nga lang po tayo tapos na ng pagtatanim, pero i-update ko po ito sa inyo. I-update ko po sa inyo ito. Yan. Ikot ko po kayo. Ayan po yun. At yung malapit sa bahay ito, kung natatandaan nyo, yun ang luya natin. Kasi masarap din po ang mais, kaya tayo ay nagtanim. Ito po yung charity ni Baby Medina. Salamat baby na salamat sa punla. At tayo naman po ay pupunta doon sa tanim naming kalabasa. Ito naman po yung ating upo. Tinaniman po natin to. Dito rin po ito sa likod ng bahay. Ayan po. Masyadong malago. Dahil ila rin puno, kasi tinanim ko po. Kung masyadong marami, pwede naman natin bawasan ng puno para gumanda. Sabi ko nga sa inyo, nung mga nagsimulang umulan, nag-start na kami magtanim kung ano-ano yung mga pinagtatanim naming gulay. Meron tayong upo. Yan po yan. Yan naman yung ating upo. Yan. Ito naman yung ating kalabasa. Yan. Nililinisan niya yung punuan. 3 po yan hanggang doon. Pero yan po ay marami akong buto na itanim dahil nga po kung mamatay ang iba, meron pa pong matitira. Ayan po't malalago na. Yan. Yan. Di hubat nakakatuwa na makita mga tanim, hindi man ganong kalaki. Yan ay tumubo. Ang buto naman po kasi once na inailubog mo, yan naman po ay kusang tumutubo. Ang ano na nga lang po, lalagyan natin ng fertilizer at ating alagaan puno para hindi mapuntahan ng
damo. Yan po. Yan po. Tingnan nyo. Napaka itim po. Dahil doon tayo naglagay ng kalabasa sa pinagsunugan. Ayun po. Yan. Sa likod po yan ng manukan. Yan. Tinatabasan ni Kapitenyo Farmer yung paligid ng mga gulay. Para po hindi siya maanuhan ng uod. Dahil ang kalaban po natin sa ngayon, pag tag-ulan ay maraming uod. Sa susunod po ay update namin kayo sa aming mga tanim dahil nga tayo nga po ay busy sa pagtatanim. Dahil kahit po marami na tayong tanim, marami na tayong mga tanim, ay tayo nagdadagdag ng tanim dahil sabi ko nga sa inyo, dahil lagi ko naman sinasabi sa inyo na medyo madami na tayong tanim pero tayo nagdadagdag pa ng lansones. Naka 19 na po na puno na lansones tayong naitanim pero hindi pa po tayo tapos doon. Dahil may pa-deliver po pa tayo at meron pa po tayong natirang pula dyan na hindi natin na videohan. Pero sa susunod na pagtatanim namin ng grafting na lansones ay pakikita ko sa inyo. Hindi nga lang po lahat dahil nga po sabi ko sa inyo nagmamadali kami magtanim kaya ako po ang naglulubog kaya hindi ako makabidyo. Si Kapitenyo Farmer ang naghuhukay. Yan. Sinare ko lang po ito sa inyo itong aming mga gulay at update na nga po tuloy kay YT. Yan. Ito po yung simpleng buhay namin sa probinsya. Ang magtanim na magtanim para may libre tayong gulay, prutas. Hanggang dito na lang po ang aming vlog. Maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo kay Kapitenyo Farmer. Shoutout po sa lahat ng mga viewers at subscriber. Hindi na po namin kayo isahin. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po. Bye-bye.